Bakuna para sa COVID-19. Naisip mo ba? Maaari ba nating wakasan ang pandemyang ito? Ang sagot dito ay, oo. Magagawa natin ito sa pagkakaroon ng acquired immunity. Ang acquired immunity ay nakukuha sa pagkakaroon ng COVID-19 or natural immunity or sa pamamagitan ng bakuna. Bakit tayo nagbabakuna? Kapag maraming tao ang bakunado, maaaring malimitahan ang pagkalat ng sakit. Kapag marami ang may resistensya sa sakit, maaaring maproteksyonan ang mga taong hindi maaaring mabakunahan. Ito ang tinatawag na herd immunity. Paano natin makakamit ang herd immunity? Tinatantsyang 70% ng populasyon ay kailangan immune or may resistensya sa COVID-19. Ibig sabihin, kung may 3 bilyong tao, 2 bilyon ang kinakailangan immune sa virus. Napakaraming tao nun. Kung maghihintay tayong magkaroon ng natural immunity sa COVID-19, masyadong maraming tao ang mamamatay bago natin makamit ang herd immunity. Dahil dito, importante na tayo ay mabakunahan. Paano gumagana ang bakuna? Sinasanay ng bakuna ang immune system ng tao upang makilala at labanan ang mga mikrobyo. Sa COVID vaccine, ginagamitan ng hindi aktibo o patay na parte ng mikrobyo na siyang nagdudulot sa ating immune system na gumawa ng antibody o pangontra laban sa COVID. Kapag tayo ay na-expose sa tunay na virus sa hinaharap, natatandaan ng ating immune system kung paano labanan ang impeksyon. Mapoprotektahan ba ako ng bakuna mula sa pagkakaroon ng COVID-19? Oo. Mga bakunang napatunayan ligtas at epektibo lamang ang aaprubahan para gamitin sa mga Pilipino. Para maaprubahan ang bakuna, dumaan ito sa mabusisi at wastong proseso, nasuri ng mga eksperto at napag-aralan ang epekto at bisa sa libo-libong katao. Ang pagiging protektado laban sa sakit ay mahalaga dahil kahit na maraming tao ang may banayad na COVID lamang, ang iba ay maaaring magkaroon ng malubhang sakit at hindi natin alam kung paano tayo maapektuhan ng COVID kahit tayo ay walang risk para sa malubhang komplikasyon. Maaari bang magdulot ng COVID ang mga COVID vaccine? Hindi. Wala sa mga kasalukuyang bakuna sa COVID ang naglalaman ng buhay na virus na siyang nagdudulot ng sakit. Dahil dito, hindi maaaring magdulot ng COVID-19 ang bakuna. Minsan, ang proseso na pagsanay ng bakuna sa ating immune system na manlaban sa COVID ay maaaring magdulot ng lagnat, sakit sa braso. Ang mga simptomas na ito ay normal at senyales na ang katawan natin ay bumubuo ng panlaban sa sakit. Matapos makatanggap ng bakuna, kailangan ng ating katawan ng ilang linggo bago magkaroon ng sapat na antibodies upang tayo ay maproteksyonan. Ibig sabihin, posible pa rin na ang isang tao ay makakuha ng impeksyon bago o kaagad pagkatapos ng bakuna at magkasakit. Ito ay dahil hindi pa sapat ang panahon upang makabuo ng proteksyon dulot ng pagbakuna. Matapos makatanggap ng COVID vaccine, magiging positibo ba ako sa COVID swab? Hindi. Dahil walang buhay na virus sa vaccine, wala sa mga naaprubahang bakuna o ibang mga bakunang pinag-aaralan ay maaaring maging sanhi ng positibong COVID viral swab. Ang layunin ng pagbakuna ay para tayo ay magkaroon ng antibody laban sa virus. Sa makatuwid, posibleng maging positibo ang COVID antibody test. Kung ako ay gumaling na mula sa COVID, kailangan ko pa ba magpabakuna? Oo. Dahil sa panganib sa kalusugan na inuugnay sa COVID-19 at dahil posible pa ring ma-infect mulit, ang bakuna ay dapat ialok kahit na may gumaling na sa COVID-19. Hindi pa alam ng mga dalubhasa kung gaano katagal protektado ang mga gumaling na sa COVID. Ang immunity na nakukuha mula sa natural na infeksyon or natural immunity ay iba-iba sa bawat tao.
May mga nauna nang nadiskubring ebidensya na nagsasabi na hindi ganoon katagal ang natural immunity. Maaari bang mabakunahan kontra COVID ang mga nabigyan ng convalescent plasma or monoclonal antibodies tulad ng tocilizumab bilang lunas sa COVID-19? Oo, pero kailangan ipagliban ng hindi bababa sa 90 araw matapos makatanggap nito. Base sa tinatayang tagal na nananatili sa katawan ng tao ang mga gamutang ito at ebidensya na ang pagkakaroon ng reinfection ay madalang sa 90 araw matapos ang initial na infection, ang pagpapaliban ng bakuna ng 90 araw ay isang pag-iingat upang maiwasan ang paggambala ng antibody treatment sa immune response na dulot ng bakuna. Maaari bang bakunahan ang mga nagki-chemotherapy o mga nakagamot pampababa ng resistensya? Oo. Ang mga taong mahina ang resistensya ay maaaring makatanggap ng bakuna sa COVID-19 kung wala silang kontraindikasyon sa bakuna. Ngunit, kinakailangan maabisuhan ang mga taong ito tungkol sa kakulangan ng kaalaman tungkol sa kaligtasan at bisa sa mga mabababa ang resistensya, potensyal sa mas mahinang immune response. Kailangang ipagpatuloy ang pagsunod sa lahat ng abiso upang proteksyonan ang sarili laban sa COVID-19. Maaari bang bakunahan ang mga buntis? Oo. Ang mga buntis ay kabilang sa grupong maaaring makatanggap ng bakuna at maaaring piliin ang mabakunahan. Sa kasalukuyan, kulang ang datos sa kaligtasan ng pagbabakuna ng mga buntis. Kapag ang isang buntis ay gagawa ng desisyon tungkol sa bakuna, kailangan niyang ikonsidera ang taas ng kaso ng COVID sa komunidad, ang personal na panganib upang mahawaan ng COVID-19, at panganib dulot ng COVID-19 sa kanya at sa kanyang dinadalang bata. Maaari bang bakunahan ang nagpapasuso na ina? Oo. Ang nagpapasuso ay kabilang sa grupong maaaring mabakunahan. Walang datos sa kaligtasan ng COVID vaccine sa nagpapasuso or ang epekto ng mRNA COVID vaccine sa breastfed na bata o sa paggawa ng gatas. Ang mga mRNA vaccines ay hindi iniisip na panganib sa batang breastfed. Maaari bang sabay ako makatanggap ng bakuna sa COVID at bakuna laban sa ibang sakit tulad ng influenza? Hindi. Dahil sa kakulangan ng datos, ang bakuna sa COVID ay nirerekomenda na ibigay na walang kasabay at may hindi bababa sa 14 na araw na palugit bago o matapos mabigyan ng ibang bakuna. Kung hindi sinasadyang nakatanggap ng mRNA COVID vaccine sa loob ng 2 linggo mula sa pagkuha ng ibang bakuna, ang dose ay hindi kinakailangan ulitin sa alinman sa mga bakuna. Bakit inuuna ang healthcare workers sa programa ng pagbabakuna laban sa COVID? Ito ay isang kinakailangan at napakahusay na estratehiya para sa pampublikong kalusugan. Sa pagproteksyon ng ating healthcare workers, masisigurado natin ang pagkakaroon ng mga essential na serbisyong pangkalusugan na mahalaga sa pagtugon sa pandemya. Ang mga healthcare workers ay may mas mataas na posibilidad na makakuha ng COVID-19. Ang pagbigay prioridad sa healthcare worker ay suportado ng prinsipyo ng suklian. Inilalagay ng mga healthcare workers sa peligro ang kanilang mga sarili at maaaring ang kanilang mga mahal sa buhay para sa kapakanan ng iba. Maaari bang hindi magpabakuna ang healthcare worker laban sa COVID? Oo. Ang pagbabakuna sa COVID ay voluntaryo at hindi sa pilitan. Ngunit ang mga healthcare workers ay grupo na dapat naiintindihan ang pakinabang at kahinaan ng pagbabakuna. Para sa healthcare workers, ang pag-implement ng COVID-19 vaccination ay inaasahang hindi mahirap, walang pag-aalinlangan, walang problema sa pagsunod o follow-up. Lahat tayo ay may papel sa pagtapos ng pandemyang ito. Manatiling may kaalaman at makinig lamang sa tamang mapagkukunan ng impormasyon. Mag-ingat sa mga ating mga binabasa. Magtiwala sa agham o siyensya. Magpabakuna.
Sa pagkakaisa lamang natin matutulungan na matapos itong pandemya. Dahil dito, importante na tayo ay mabakunahan. Dahil dito, importante na tayo ay mabakunahan. Paano gumagana ang bakuna? Sinasanay ng bakuna ang immune system ng tao upang makilala at labanan ang mga mikrobyo. Sa COVID vaccine, ginagamitan ng hindi aktibo o patay na parte ng mikrobyo na siyang nagdudulot sa ating immune system na gumawa ng antibody o pangontra laban sa COVID. Kapag tayo ay na-expose sa tunay na virus sa hinaharap, natatandaan ng ating immune system kung paano labanan ang impeksyon. Mapoprotektahan ba ako ng bakuna mula sa pagkakaroon ng COVID-19? Oo. Mga bakunang napatunayang ligtas at epektibo lamang ang aaprubahan para gamitin sa mga Pilipino. Ang pagiging protektado laban sa sakit ay mahalaga dahil kahit na maraming tao ang may banayad na COVID lamang, ang iba ay maaaring magkaroon ng malubhang sakit at hindi natin alam kung paano tayo maapektuhan ng COVID kahit tayo ay walang risk para sa malubhang komplikasyon. Maaari bang magdulot ng COVID ang mga COVID vaccine? Hindi. Wala sa mga kasalukuyang bakuna sa COVID ang naglalaman ng buhay na virus na siyang nagdudulot ng sakit. Dahil dito, hindi maaaring magdulot ng COVID-19 ang bakuna. Minsan, ang proseso ng pagsasanay ng bakuna sa ating immune system
Ang proseso na pagsanay ng bakuna sa ating immune system na manlaban sa COVID ay maaaring magdulot ng lagnat. Ang mga simptomas na ito ay normal. At senyales na ang katawan natin ay bumubuo ng panlaban sa sakit. Ay maaaring magdulot ng lagnat, sakit sa braso. Matapos makatanggap ng bakuna, kailangan ng ating katawan ng ilang linggo bago magkaroon ng sapat na antibodies upang tayo ay maproteksyonan. Ibig sabihin, posible pa rin na ang isang tao ay makakuha ng impeksyon bago o kaagad pagkatapos ng bakuna. At magkasakit. Ito ay dahil hindi pa sapat ang panahon upang makabuo ng proteksyon dulot ng pagbakuna.